Good morning everyone! Hello mga ka-DH, welcome to my vlog. This is Señorita DH. Shout out muna po sa lahat ng mga kapwa ko, mga OFW. Kung nasan man po kayo, palagi po kayo mag-ingat at syempre palagi po tayo magdadasal everyday. At isama po natin ang ating amo sa pagdadasal para maging masaya ang buhay. Ayan, today is Sunday, holiday po namin. So pupunta po kami sa church. So nag-church po kami. Dito po ito sa Hong Kong, holiday po rito every Sunday. So, enjoy watching po mga PH. Ayan. Hi muna, Lance. Hi! So, welcome to my vlog, Lance. So, pupunta po kami sa North Point. So, yung isa po naming katol, nandun po na naghihintay sa amin sa hanggang. So, papakita ko po sa inyo ang lugar kung saan. So, habang kami ay nakasakay dito sa minibus, so enjoy nyo na lang po ang view. Hindi naman po, ngayon, hindi po kagandahan ang views papuntang Hanggaw. So, enjoy nyo na lang po. Thanks so much! Ang pamasahe po mula rito, galing Saikong to Hanggaw, 10.40 po. Ayan, 10.40 ang pamasahe. Ay, 10.90 pala. 10.90 Hong Kong dollars. So, kung sa Pilipinas po, nasa 70, mga 80 pesos po. Kulang-kulang 80 pesos ang pamasahe. So, ilang minuto lang po yon. So, start po tayo mula nag-vlog po ko. Ayan. Ayan po ang views dito po sa Saikong going to Hanggaw. Actually po, ang mga karamihan ng mga OFW dito, mga DH po, pupunta po ng Central. Ito rin po ang way papuntang Central, kung saan po ang mga Pilipino nagsasama-sama po, nagbabanding-banding, at siyempre po, pumupunta po sila sa church. So, yung iba, after church, lakad-lakad, pasyal-pasyal, ayun. So, I hope hindi po tayo abutin ng 8 minutes sa pagbablog para po ma-upload po natin kaagad. So, habang po may bakante po yan, pagka meron pong sasakay, i-stop po talaga yan. Pero po pagka puno na, tuloy-tuloy na po ang biyahe. So, we are here still in Saikong. Actually po, nakaano po kami ng bagyo rito. Binagyo po rito sa Hong Kong. Nakikita nyo naman po sa mga post ko. Medyo dito po, ang kagandahan lang po dito sa Hong Kong, dito po sa lugar namin sa Saikong, kahit po malakas ang bagyo, nasisave po rin po kasi kami. Dahil nga po, kami po ay napapalibutan ng mga puno. So, bago po matamaan man kami, matamaan man ang bahay nila amo, ng mga amo dito, tatamaan muna po yung puno. So, nakakaganda po talaga rito. Ito pong Saikong, isa pong tourist spot. Dinadayo po ito ng mga iba't ibang mga lahi dahil nga po, maganda po talaga ang Saikong. Isa na po, kaya po pinupuntahan dito ng mga dumadayo, yung mga mountain, marami pong nag-hike, mga beaches, napakaganda po ng nature dito po sa Saikong. So, bumagyo man po dito sa Saikong, bumagyo man po ang Hong Kong, dito po sa Saikong, mga nasira lang po, mga puno, pero in God grace, hindi naman po ganong kalaki ang nasira po dito sa Saikong. Sa mga cities po, city po ng Hong Kong, talagang marami pong damage compare po dito sa Saikong. Yun nga po, kung makikita niyo po, puro mountain po yan, bundok.
mga puno. Ayun, nasa probinsya po kami. Kaya nga po, isa po ito sa mga tourist spot ng Hong Kong. Yan. Ito po yan, papunta rin po yan ng mga nag-hike. Diyan. So, yan. So, puno na po ang bus, kaya tuloy-tuloy na po kami magbabiyahe. Bali po doon po kami sa North Point mag-church. Second service na po kami. So, ang first service po nasa 8:30 po yata, 9 ganon. So, 10:30 po ang second service hanggang 11:30. So, after po namin mag-church, syempre, gugutumin na kami. Kakain muna kami, then papasyal-pasyal. Itutur ko po kayo sa pupuntahan po namin. Pupunta po kami sa sinasabi nilang mini Dubai. So, watch out po. So, ito po yung mga yate. Ayan, mga parkingan. Actually po, yung yate na nandyan, mga karamihan na pong mga nakatira ang mga, actually po, ang mga may-ari po yan, mostly po ang mga Westerners. Diyan na po sila naninirahan. Yung yate na po yan, mga bahay na po yan. Meron din mga Pilipina or Pilipino na nag-work din dyan. So mga ano lang yan sila, yung mga domestic helper po, mga ano lang po yan. After nila ng work, na bumabalik na po sila sa mga boarding house nila. Mga stay out po ang mga karamihan po dyan. Ayan, eto po yung lugar na po dito sa Sai Kung, napaksyawan na puro mga yate. Ayan. So, hindi naman po na sira ang mga yan kahit na dumating man ang bagyo kasi nakapreparado po yan sila. Ganito po ang Hong Kong. Kumbaga, bago pa lang, mga ilang araw pa lang, may na-announce na kung may bagyong darating, kaya preparado ng mga Chinese people, mga Westerners dito sa Hong Kong. So, hindi ko po alam kung hanggang ilang minuto po tayo hanggang Hanghao. So, enjoy watching na lang po. Ayan, nakikita niyo po ba yan? O, bundok na naman. Kasi nga po, napapalibutan kami ng mga bundok. Kaya karamihan po dito sa Sai Kung po mga domestic helper na nagtatrabaho dito po, mas nag-i-enjoy na lang po kami doon na mag-stay. Kasi nga po, tahimik, maganda ang kapaligiran. Kaya lang po naman kami nakakapunta rin. Mga karamihan po pupunta rin po sa Central dahil po may mga transaction na pupunta po ng mga consulates, mga kumbaga mga importante nilang mga lakad. Kaya po lang sila nakakapasyal doon. Ang mga remittance, ganon. Na syempre remittance na malalaki, kailangan nilang talagang sa Central mag-transact. Ito po yung Marina Cove. Ayan. Ang Marina Cove po, mayroon silang sariling marketplace. So, pagkalabas pa lang nila, mayroon ng mini market. Marami na pong grocery, makakabili na po sila. Kompleto po, kompleto, napapawaray na po. Complete po yan. Kaya, yung mga dyan sa nakatira sa Marina Cove, pagka namili, dyan na lang po sila sa marketplace. Pagka mga rush. So, hindi pa po tayo nangangalahati mula sa pupuntahan natin sa North na Hanghao. Nakakaganda lang po dito sa Sai Kung. Hindi na, may traffic din pero hindi naman as in matagal talaga.
matagal na itong ginagawa eh, mga daanan na yan. Sa bawat bus stop po na hinihinto ang bawat bus stop po, ina-announce po kung saang lugar na. So, kaya hindi ka po maliligaw or malalagpas. So, pero pagka lumampas ka na, sa second bus stop ka na po bababa. Hindi ka na pwedeng magbaba kung sa kumbaga nasa kalagitnaan ka na lumagpas ka. So, next bus stop ka na po bababa. Ayan, dagat po yan dyan. Ang ating driver po, lady driver po, karamihan po dito lahat po kahit na karamihan din po nagtatrabaho din po dito mga senior. Pero nabalitaan ko po, yung mga driver po, malaki po ang sahod nila. Yun po ang nakakaganda rito, kahit na sasabihin nila senior citizen na sila, mananahimik na lang o mag-stay sa bahay, magtatrabaho pa po sila. Mas gugustuhin pa nilang mag-drive, lalo ng mga taxi, kasi nga po mas malaki po ang sahod. Yan. So, nasa kalagitnaan na po tayo ng ating pupuntahan. Diba? Napaka-smooth lang. Hindi nagmamadali. So, ganito lang po yan. Tingnan nyo mga daanan, mga nagdadrive. Kumbaga, ito po kasi kailangan pagka sumobra ka po ng speed, sigurado. So, soprasahin ka po, may darating na sulat sa inyo mismo po sa bahay. Kaya ko po yun nasabi dahil po yung anak ni amo ko, ako po minsan nakakatanggap ng sulat galing sa ganito sa mga ang tawag dito sa ating LTO. Nakakatanggap po ako na kasi super speed or kasi po pagka sinabi po may mga site kahit na madilim or mga daanan po talaga, naka-alert po yan sila. Ay, si amo kong, yung anak nga po ni amo, hindi naman po siguro niya sinasadya. Doon din po yun, along cyclone lang din po. Parang wala naman pong dumadaan, napabilis lang po niya yung ang pag-drive. So, ayun, na penalty po siya. So, ayan, malapit na po tayo. Kaya po, kailangan rules is rules. Susunod po kayo. Susunod po sila talaga sa batas ng trapiko sa mga daanan. Kailangan pag sinabing reduce speed, mag-reduce po kayo. Kasi ibig sabihin pag nag-reduce kayo, ibig sabihin daanan na po yan na po ang tatahakin. Or may mga tao na. So magre-reduce ka na talaga ng pagpapaandar. Ilang minuto na po tayo. Tayo po ay So, i-stop na po natin ngayon kasi nga po masyado na pong mahabang ating video. Thank you so much for watching. I hope po na nag-enjoy po kayo. Bye-bye for now. See you again in my next vlog. So, abangan nyo po ang next ko po vlog na kung saan po pupuntahan po namin is yung mini Dubai. Thank you everyone. God bless everyone. Bye.